Aabot sa 30 aso sa San Pedro, Laguna ang naligtas ng otoridad. Kakatayin daw dapat ang mga aso para karnihin o gawing asusena. Nakatutok si Katrina Song. Animo sardinas sa pagsisiksikan. Mga nakabusal ang bibig at pawang mga nanghihina na. Ito ang kalagayan ng 32 asong nailigtas ng mga otoridad ng San Pedro, Laguna sa mga nagbebenta ng karne ng aso. Pagkatanggap ng tip mula sa isang informante, agad na sinugod ng mga pulis ang isang itim na van na nakaparada sa Barangay Ladayan, South Fairway. Abandonado na ito at nang buksan ng mga pulis, dito na tumambad ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga asong nakakulong sa hawlang kahoy. Continuous yung ating pag-iimbestiga rito. Kagaya ng mga nahuli na natin previously, lahat ng mga na-arrest ng suspect nakasuhan natin. Agad na tinanggalan ng tali at busal ang mga aso at inilipat nila ang mga ito sa ibang sasakyan. Pero isa na ang patay sa mga ito. Ayon kay Ronald Sariego, researcher at investigator ng Animal Kingdom Foundation, ipapaampo nila ang mga asong malalakas pa. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, taga Kalasyaw, Pangasinan daw ang posibleng may-ari ng van na inabandona ng driver at mga pahinante nito. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, naalala niyo pa po ba si Kabang the Hero Dog, ang asong natapyas ang nguso matapos iligtas ang kanyang kaanak ng kanyang amo? Nangangailangan siya ulit ng tulong ngayon. Sasailalim kasi sa reconstructive surgery si Kabang sa Amerika para tapalan ang mga sugat niya sa muka. Aabot sa mahigit 600,000 pisong gagastusin sa operasyon. Pero kalahati pa lang ito naiipon ng kanyang amo. Umaasa ang amo ni Kabang na may mga magbibigay ng tulong. Inilabas na po ng pulisyang artist sketch ang dalawa pa sa mga sospek sa pang-hold up sa armored teller ng isang bangko sa Robinsons Metro East sa Pasig. Ang isa sa mga sospek tinatayang nasa edad 20, kayumanggiang balat at nasa 5'4 hanggang 5'5 ang taas. Ganun din ang taas ng isa pang sospek na nasa edad 25 hanggang 30. Payat, itim ang buhok at kayumanggiang balat. Isa pang artist sketch ang nauna ng inilabas ng mga otoridad. Ang mga ito raw ang pumasok sa mall at nakabaril sa gwardya. Iniimbestigahan pa nila ang impormasyon na isang na-dismiss na pulis ang mastermind sa panluloob. Patok po sa mga health conscious ang yoga. At ngayong rainy season, tiyak na swak ang Bikram Yoga na pwedeng gawing indoors. Nakatutok si Victoria Tula. Sa temperaturang 40 degrees Celsius, talaga namang tatagaktak ang iyong pawis. 26 postures o exercises ang kailangang bunuin sa loob ng 1.5 oras. Sa Bikram o Hot Yoga, uunatin ang buong katawan sa standing at floor series stretching. Pagka June, July, August ng tag-ulan, marami talagang tao na nagpupunta sa yoga. Dahil nga, simple siya, parang nagiging addictive siya. Bago sumabak sa triathlon competition, kinokondisyon muna raw ni Elmer ang kanyang katawan sa pag-yoga. Yung yoga, nakatulong nga sa stretching para sa amin, para at least ma-loosen up yung mga tense sa mga muscles namin. Therapy naman ito para sa mga tulad ni Janine na may scoliosis. Parang medyo nag-straight na pang ganun. At ni Daniel na may diabetes. I sweated my water weight. Bagay rin daw ito kahit kina lolo't lola. I've had students 84 years old and 60, 12, 15, all over the place. Indoor man o outdoor, importante pa rin daw ang disiplina ng katawan at isipan sa anumang ehersisyo. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Ginawaran ang Think Before You Click campaign ng GMA7 ng Safe Surfer Awards sa 2012 TAT Awards. Dahil ito sa kampanya ng responsableng paggamit ng internet. Si GMA Vice President for Multimedia Journalism Howie Severino ang tumanggap sa award. If we're aware that we have the power to not just to build and to create but to destroy and to ruin people's reputations and even lives, then we're going to be much more responsible about how we use it. Ito na ang ikalawang taon ng TAT Awards na layong kilalanin ng mga grupo at individual na may malaking kontribusyon sa social media. Bukod sa TBC campaign, itinanghal din ng kapuso artist na si Julie Ann San Jose bilang trending personality at People's Choice. Susunod. Dagdag na 1 segundo sa huling minuto ngayong June 30. Ano kayang epekto? At Katie Holmes nag-file na ng divorce sa asawang si Tom Cruise.
Tutukan yan dito sa 24 Oras.